Kung givers mga kapatid ay sa aklat po ng Romans chapter 12. Yan, sinisin ko po sa ating GC yung ating Bible verse. Romans chapter 12 verse 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, maraming salamat muli sa gabing ito, Panginoon, sa patuloy po na napakalaking biyaya, pagkakataon, pribilehiyo na pinag-isa mo kami muli sa platform na ito, Panginoon. Kami ay malaya pong magbubulay-bulay, mag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang wisdom, knowledge, understanding, upang ang iyo pong mga salita ay patuloy po naming maunawaan at mananatiling bukas po, Panginoon, ang aming puso at isipan upang patuloy na magrema po ang mga mapapakinggan namin. Ito po'y patuloy na magiging protection at patuloy, Panginoon, na ito po'y magagamit namin sa aming pang-araw-araw na paglilingkod. Maraming salamat po sa platform na ito. Dalangin ko po ang malakas na signal, malakas na data, wifi, connection, Lord God, na wala pong malalaglag. Pagkus, Lord, yung audio ay maging maayos, malinaw, na makarating ang iyong mensahe, Panginoon. Salamat po at patuloy, Lord, na tiniklim po namin ang katagumpayan po ng iyong gawain. Maraming salamat. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang ating pong topic, ayan, 3 things to please God. Mayroon po akong 3 S kung paano mapaluguran, maparangalan, mapasaya po ang ating Diyos. At katulad po ng ating pong key verse, ang karampatang pagsamba po sa Panginoon ay yung buhay natin, inihahandog natin ng buong buo sa Panginoon. Yan po yung karampatan, yan po yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Ang sabi po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya 3 things to please God. At ang isang mananampalataya po ay naitataas niya at napapaluguran niya ang ating Panginoon. Amen? Kaya mayroon po akong 3 S na upang mapaluguran po ang ating Panginoon. Number 1, ayan, number 1 na masasabi natin, isa sa masasabi natin na upang maitaas at mapaluguran ng Diyos sa buhay natin, surrender. Ayan. Surrender. Hindi yung surrender na talunan, At kapag nakataas yung mga kamay natin sa Panginoon, panalo ka. Ito'y katagumpayan, surrender. Sabi po dito, surrender does not come easily, but we are called to surrender. Hindi raw madali, pero tayo po ay tinatawag na upang isuko lahat sa buhay natin. Isuko lahat ang ating buhay sa Panginoon. Paano natin mapapaluguran ng Panginoon kung may natitira pang hindi natin na ibibigay, di ba? Hindi natin na isusuko sa Panginoon. So,
Na dito, mapapansin natin para ang ating buhay po ay laging napapaluguran ng Panginoon, kinakailangan nakasurrender lahat. Amen? Surrender yung ating buhay. Na alam niyo po yung nagsusurrender ng buhay sa Panginoon. Lord, 100% yung buhay natin ay nakasurrender sa Panginoon. Surrender does not wicked you, it's empower you. Ayan. Hindi, alam niyo po ang pag-surrender sa Panginoon, hindi po kahinaan o hindi po talunan, no po, kundi ang pag-surrender natin sa Panginoon, lalo tayong nai-empower, no po. Lalo kang nagiging makapangyarihan sa mata ng Panginoon. Amen. Yung authority ay grabe po. Amen po. At hindi mo kayang pigilan ang gagawin ng Panginoon ng mga provision niya, ng pag-iingat niya. Pakikialaman ng Panginoon yung buhay natin once na nakasurrender lahat. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin ng Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon para ma-place natin siya, mapaluguran at maparangalan, no po, kailangan surrender. Yung karampatang pagsamba sa Panginoon, tulad ng ating pong key verse, ay nakahandog yung buhay natin sa Kanya. Sabi nga, no, lagi sa church, no, lagi tayo nag-i-exhort about giving, no, giving sa mga finances. Pero hindi kailangan ng Panginoon yan sa totoo lang. Yung mga financial natin, pero bakit natin ginagawa? Dahil yan ay bunga ng ating pag-surrender sa Panginoon. Amen? Papaano mo i-offer ang packet mo kung hindi nakasurrender yung buhay mo sa Panginoon? Di po ba? At naniniwala po ako na ang isang believer o isang mananamba sa Panginoon, siya ay nagiging matitisurin kapag hindi nakasurrender yung buhay niya sa Diyos. Yes. Amen? Nagiging matitisurin, nagiging, alam niyo yun, kumbaga, hindi naka-level yung kanyang paglilingkod. I'm sorry to say. Pero, totoo po yun. Kasi, oo nga naman, di ba? Yung buhay nga natin, di ba? Inisinurrender na natin sa Panginoon. Wala na Kapag sinabing ang buhay natin ay sinurrender natin sa Diyos, hindi na sarili natin ang ating pag-aari. Pag-aari na yan ng Diyos. At anumang mayroon po tayo, katiwala na lang tayo ng Panginoon. Amen? At lalo nating napiplace, napapaluguran at nasisiyahan ng Panginoon once na fully surrender po ang ating buhay. Surrender is the best way to live. Yes, pinaka-the best na buhay, nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, nakasurrender ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen? Yan po yung unang S, no? The three things, no po, three things to please God. Yan po yung number 1. Number 1 na S, surrender. And then number 2, hallelujah. Ang number 2 ko po mga kapatid, o babasahin ko pa yung yung mga points natin, yung key verse natin mga kapatid. Hallelujah. Ito po yung mga key verse natin. Glory to Jesus. Ang sabi po dito sa Galatians chapter, glory to God. Sana yung aking PowerPoint. Hallelujah. Galatians chapter 20 verse chapter 2 verse 20 and Acts chapter 20 verse 24. Ang sabi po, Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa,
sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. No po, ito po'y testimony ni Apostle Paul na hindi na siya nabubuhay sa sarili niya, kundi ang nabubuhay na ay ang Panginoon. Kasi fully surrender. Kasi nakasurrender na yung kanyang buhay sa Panginoon. Sabi naman sa Acts chapter 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ang isang kapag nakasurrender yung ating buhay sa Panginoon, tayo po ay mayroon pong passion, no? Mayroon tayong passion, compassion na i-share ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang ating kagalakan ay ibahagi ang salita ng Panginoon. Nagagalak tayo, natutuwa tayo. 'Di ba? Noon hindi pa nakasurrender yung buhay natin sa Panginoon, 'di ba? Noon nung hindi pa nakasurrender yung buhay natin sa Panginoon, nabubuhay tayo sa sariling lakas natin. 'Di ba? Sa sariling diskarte natin, sa sariling paraan natin. Kumbaga, sa buong maghapon na ginawa ng Diyos sa buhay natin, where is God? Mga panahon na yon. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, di po ba? Pero dahil nakasurrender ng ating buhay sa Panginoon, hallelujah, lahat ng ginagawa natin ay nagagalak tayo kasi naitataas at napapaluguran na natin ang Panginoon sa ating po mga buhay. Amen? Glory to Jesus. Hallelujah. And then, number 2, mga kapatid, ang number 2 ko po ay, glory to God. Asan ka, number 2? Hallelujah. Glory to Jesus. Ang number 2 ko po ay separate o binukod. Amen? Separate. Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Medyo naghahang yung aking PowerPoint. Hallelujah. Nawala na yung aking mga verses. Glory to Jesus. Sa chapter 2 po, Pastor, sa chapter 2 po, separate, Romans 12:2. Opo, Romans 12:2. Ayan, medyo naghahang yung cellphone ko, lumabas po ako. Nakaredy, ang gagawin ko sana, isisend ko bawat points sana. Sige nga po, makisuyo na lang po ako. Amen Hallelujah. po. Romans 12:2. Ay, Romans 12:1 po yung nakalagay dito sa inyo. Opo, Romans 12:2. Separate. Apo. Separate po. Po. Opo, sige nga po. Iba po yung nakalagay eh. Romans 12:1 po ang nakalagay. Romans 12:2 po, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya ng Diyos. Amen po. Amen. Thank you po. Thank you po, sister. Amen Hallelujah. po. Amen po. Glory to God. Ayan. So, ayun po Glory to Jesus, naghahang yung aking cellphone.
Ah, sabi nga ng ayan, iano ko na lang. Praise the Lord. Yun nga po, yung separate. Ano po, sabi nga Romans 12 verse 2, wag makisang-ayon sa takbo ng mundong ito, ng sanlibutan ito, kundi magbago na kayo ng pag-iisip. Di po ba? So, i-separate natin, kumbaga yung ating kaisipan, mga kapatid, yung mind natin, yung isip natin, kinakailangan laging laging nakakalugod sa Panginoon. Amen? Kumbaga, praise the Lord. Hallelujah. Ayan, nakita ko rin yung aking PowerPoint para kanina po, salamat sa Lord, kasi habang bumabiyahe kami, praise the Lord. Actually, nandito ako ngayon sa Ordanete, sa kapatid ko. Galing kaming Nueva Ecija. Doon kami nagtinda. Po sa ano nga bang bayan yung Kuya po, ganyan. Galing kami ng Gimba, tapos galing kami ng Talugtog, then dito na kami. Bukas naman ni Nueva Ecija ulit, hanggang San Jose, Rizal, ang aming tiyagaan lang talaga. Salamat po sa Panginoon, dahil yung strength na ibinibigay niya sa aking physical na katawan ay more on more on nagbubuhat ako lagi. Biruin niyo po yung binigay ni Lord na obligasyon ko ay pinupuno ko po yun ng iodized salt ngayon. Then binubuhat ko siya. 30 kilos, 25 kilos. Minsan nga, testimony ko, doon sa palengke, yung karnihan ng palengke ba, sabi nung may-ari kay Pastor Susa, 50 kilos, sabi niyang ganon. Gusto ko nakasako. Biruin niyo po yung 50 kilos. Halos 100 meters ang layo sa loob ng palengke. Sabi ko, Lord, sabi ko nga, purihin ng Diyos na kayanan kung buhatin po yun. Ngayon, nung pagbuhat ko, paglapit ko doon sa customer, 50 kilos na yan, sabi niyang ganun sa akin. Opo, ayaw maniwala. Kasi hindi niya kayang buhatin pa yun. Ang tagal kumuha ng kiluhan. Hindi ko mailapag kasi basa sa paligid. Kasi nga karnihan. Ay nung nakuha na niya yung kiluhan na 60 hanggang 60 kilos. Ay laking pasalamat ko kay Lord. Sabi ko, hallelujah, salamat Panginoon. At ayun, biyaya po ng Panginoon. Salamat sa Lord. Dahil tuloy-tuloy naman po yung pag-travel namin, pag-iingat ng Panginoon sa amin. Kaya nga sabi ko nga po, looking forward na pinagpipre ko by next week, nasa Bataan kami. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, separate mga kapatid, Separate. Sabi nga, ulitin ko po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuting kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. Amen? Glory to Jesus. At ang sabi naman po dito mga kapatid, dito po sa hallelujah, dito po sa pangalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 6 verse 7, tapat na pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid, ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Sabi ni Apostol Paul na yung sa pananalita, sabi niya, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid, ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Yung ikaw ay mabuhay ng alam niyo yun, mabuhay ng naglilingkod sa Panginoon. Amen. Tayo po'y may buhay na binago ng ating Panginoon. Kinakailangan naka-separate na tayo. May kasabihan po na alam niyo yun, may kasabihan po na pwedeng makisama
pero wag makisama, sabi nila, no? Ang mahalaga po, hallelujah, na kinakailangan po na nandoon tayo sa mission na kung saan ang purpose natin madala sila sa Panginoon. Yes. Mayroon nga po akong inatinan na seminar about mission, ano. Ang isang minotivate niya doon ay paano mo aagawin, sabi niya, yung kumakain na police dog, di ba? Yung malaking aso na nakakatakot. Paano daw aagawin yung kanyang kinakain? Pag inagaw mo ba yung kakainin niya, anong mangyayari sa'yo? Simple lalapain ganyan eh. Di po ba? Lalapain ganyan. Pero paano mo aagawin, sabi niya. Sabi nung nag-seminar sa amin. So, nandoon tayo sa mission. Kinakailangan, ang points natin is this, madala sila sa Panginoon. Amen? Kailangan mong kaibiganin, kailangan mong ulihin muna yung kanilang kalooban, kailangan mo muna silang paamuin, parang ganon. Kaibiganin, di ba? Pero hindi nila alam, ano, pag okay na kayo, pag ikaw na ngayon yung kanilang majority, then doon mo ipapasok ang word ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Hesus naman ganun ang ginawa po eh. Pumapasok nga po siya sa mga makasalanan, di ba? Pumapasok nga po siya sa mga mandaraya. Kaya nga sabi ng mga tao nung nakita ang Panginoon na pumapasok siya doon, ang Panginoon ay nakikisalamuha. Kumbaga, na-misinterpret nila yung pagpasok ng Panginoon doon, di ba? Pero ang point doon is alam naman ng Panginoon kung yung way, no po, na kunin natin yung loob ng unbeliever na para madala natin sila sa Panginoon. Bakit di natin gawin? Di po ba? Hallelujah. Kumbaga, nandoon tayo sa mission na kung saan nakikisama tayo, pero hindi tayo nakikisama. Ika nga, diba? Nandoon tayo para tayo yung watchful nila. Amen? So, dito sabi nga ni Apostol Paul na tapat sa pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos ang pagiging matuwid ang siya naming sandata, panlaban, hallelujah, at panangga. Sa 1 John chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Amen. Tayo po bilang mananampalataya, ang ating pong pananalapi, ika nga, no, yung gawa ng sanlibutan, hindi tayo yung kinukontrol ng sanlibutan, kundi tayo yung kumukontrol sa kanila. Alam niyo yung gano'n? Kumbaga, tayo yung gumagastos sa kanila. Yun. Tayo yung malalim na salita, no? Tayo yung nagmamaneho sa kanila. Tayo yung ginagamit natin yung mga finances na yan. At hindi yung finances ang kumukontrol sa atin. Tayo yung kumukontrol sa gawa ng sanlibutan. Tayo yung kumukontrol sa mga pananalapi. Amen? Kasi sabi nga, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. No po? Kaya wag nating ibigin ang salapi. Ang ibigin natin yung nagbibigay ng blessing. Amen. Hallelujah. Alam niyo yung mga finances, mga milyones, hindi masama yun, blessing po yun eh. No po? Pero mga kapatid, ano, yung mga blessing na yan, gamitin natin para sa gloria ng Panginoon. Amen. So, yun po kumbaga tayo po ay katiwala. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Katiwala tayo ng ating Panginoon sa lahat-lahat ng anumang mayroon po tayo. Amen. Kasi ganun ang damdamin ng mga mananampalataya. Iba ang damdamin ng mananampalataya sa mga unbeliever. Sa mga unbeliever, kapag nagkaroon ng finances, salamat. Dahil sa sipag ko, di ba? Dahil kung hindi dahil sa lakas ko at sa sipag ko, hindi ako kikita.
Kung hindi ako magtitinda, hindi ako kikita. Yun eh. Unbeliever na mindset eh. Pero ang believer na mindset, salamat sa Panginoon. Lagi kong kapartner si Lord. Di ba? Lagi kong kapartner ang Panginoon sa aking pagtitinda. Hallelujah. Kahit yung aking produkto maraming pula, pero bibigyan pa rin ako ng Panginoon na tatangkilik sa aking produkto. Yung mga ganon. Di ba? Hallelujah. Kahit napakahirap. Hallelujah. Alam niyo po nung in-endorse nga sa akin to eh, yung iodized salt. Ang hirap i-market talaga naman. Ano po? Pero sinubukan namin, Lord, itong pagmamarket namin na ito na nilabanan namin ay hindi amin ito, sa iyo to, Panginoon. Kaya kahit na anong mangyari dito, hindi sasama ang kalooban ko kasi iyo ito, Panginoon. Kung hindi ako makabayad ng sasakyan na ginagamit ko, walang problema, iyo ito, Panginoon. Di ba? Kung sa aming pagtitinda ay hindi tatangkilikin at wala kaming mabenta, walang problema, Panginoon, kasi iyo ito, hindi sa akin ito. But praise the Lord. Amen. Gumagawa ang Panginoon ng mga paraan. Yung mga ayaw bumili talaga, alam niyo po, binibilang ko yung mga ayaw talaga marami, pero bumibili sila. Alam niyo yung ganoon. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Di ba? Hallelujah. Hindi sobra-sobra, pero sapat lang. Salamat, Panginoon. Kumbaga, hindi natatalo sa gasolina, okay lang, Lord. Di ba? Hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, talagang matinding bayarin ito, matinding obligasyon ito, pero sabi ko nga ako nga nagpasimuno sa church na sa taong 2026 paganahin ang pananampalataya. Di ba? Paganahin ang pananampalataya. Kapag ibinukod mo na yung sarili mo, no po, at ang sarili natin ay nasa Panginoon na, lagi nating pinapagana yung faith natin kay Lord. Lagi nating pinapagana yung pananampalataya natin sa Panginoon, na walang bagay na imposible sa Kanya. Yun ang kilala natin si Lord na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Walang imposible para sa Kanya. At kung ganun din ang ating pagkakilala sa Panginoon, bakit di natin hakbangan, di po ba? Sa mga bagay na imposible, ano po, kumbaga, i-challenge natin yung sarili natin, di po ba? Hallelujah. Kaya nga nakakablis din si Brother James kasi naalala ko lagi siya, lagi ko pinagpipray siya. From Apari, Cagayan, nakarating siya ng Pangasinan. Di po ba? Hallelujah. Paano siya nakarating? Dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Amen? Glory to Jesus. So walang imposible sa Panginoon. Walang bagay na mahirap po sa Panginoon. Ang kailangan lang nating gawin po, hallelujah, kinakailangan makita at maranasan din natin na tayo ay iba na. Amen? Sa word na paano ko ba sasabihin? Pero minsan yung separate po kasi, kaya ka nagsiseparate, hindi doon sa sinisiparate mo yung sarili mo na magaling ako, okay ako, kayo hindi ganon. Na po, yung separate na tinatawag po dito is yung buhay natin ay nagliliwanag na. Amen? Yung buhay natin ay nakalulugod na sa Panginoon. Na dapat din tayo po na maging influencer tayo. Amen? Hallelujah. Sa ano po? Dito sa Mangaldan, salamat po sa Panginoon. Dahil lahat ng mga grupo ng mga kapasturan, kinakailangan mag po ako. Ang ginagawa ko po, nagko-kolekta po ako ng kaibigan. Hindi ako nagko-kolekta ng kaaway. Lahat kaibigan ko. Parang ganon. Paano mo ma-share yung gospel sa kanila? Kung laging nag-aaway-away, di ba? Kasi kahit ang mga pastor, ganun Dito sa amin nga, 3 grupo No? 3 grupo yung mga pastor, hindi nagkakaunawaan, nagkakaintindihan sa mga doktrina nila Iniisip nila, mga doktrina nila. Ba? Yung iba, Baptist, ayaw patalo na ganon. Yung isa rin,
oneness, ganon. Pero ang point natin is this. Dahil separate na tayo, ang point natin, sila kinakaibigan natin, hinuhuli natin yung loob nila, then later on, hallelujah, saka mo ipapasok yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Kakasundo kayo. Amen? Hindi porkit ayaw ko dyan kasi oneness yan dito ako sa full gospel. Ayaw ko yan, baptist yan dito ako. Di ba? Paano mo ngayon maisishare yun? Yung word ng Panginoon, di ba? Hallelujah. Lasinggero yan, dito ako. Ay, paano mo ngayon maisishare yung gospel? So, kinakailangan, ilapit mo yung sarili mo sa kanila. Amen? Kasi ikaw nagliliwanag na. Yun po yun eh. And then, huhulihin mo yung loob nila ngayon. At kapag nahuli mo na yung loob nila, then, yun yung time ngayon. Iiyak sila. Iiyak sila. Susunod na kami sa pananampalataya. Di ba? Iiyak sila kasi makikita nila yung liwanag na galing sa Panginoon. Liwanag ng Panginoon sa buhay. Kahit hindi ka magsasalita, kahit nga sa church di ba? Kahit nga tayo po kahit hindi ka mag-invite basta nakikita yung liwanag sa'yo. Saan ka punta? Sasabihin sa'yo. Diba? To the church, praise the Lord, hallelujah, amen, amen. Tara na, ay sama ako. Sabi ka, ba't hindi mo ako ini-invite? Sasabihin pa sa'yo, ikaw pa ang pagagalitan nila. Ba't hindi ka nag-i-invite talaga? Kaya pala ibang-iba na ang buhay mo. Kaya pala ang bait-bait mo na. Kaya pala ganyan na yung buhay mo. Sama ako dyan sa church. O, di ba? Ganun po mga kapatid. Kaya, sa atin po bilang, para ma-please natin ang ating Panginoon, kinakailangan din po tayong magliwanag sa Kanya. Amen? Hallelujah. And then lastly mga kapatid na letter S, hallelujah, is yung serve. Hallelujah. Serving God should be done with sincere heart, recognizing His great deeds and power. Sabi sa 1 Samuel chapter 12, verse 24, subalit, matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga mabubuting ginawa niya sa inyo. Serving God. Amen. Tayo po ay manggagawa ng Panginoon. Tayo po ay nagpapakalat, no? Tayo po ay nagtatrabaho sa kaharian ng Panginoon. Dapat worker tayo. Dapat tayo nagsishare ng gospel. Alam niyo po, simula nung inihandog natin ang ating buhay sa Panginoon, at simula noong ibinukod na natin yung buhay natin sa Panginoon, may accountability tayo. Sa totoo lang po, lahat ng nasa paligid natin, accountability po natin. Balang araw, sisingilin tayo ng Panginoon sa lahat ng paligid natin. Sabi ko nga po kapag namatay po tayo, ay hindi tatanungin ni Lord, anong platform ka? Anong simbahan ang inaatinan mo? Hindi yun tatanungin ni Lord, anong ginawa mo? Nasaan yung kapatid mo? Diba? Nasaan yung kaibigan mo? Ganon. Kaya, tayo po, para ma-please natin ang Panginoon, maparangalan at mapaluguran natin ang Panginoon, tayo po'y nagiging kabahagi sa gawain ng Panginoon. At ang gawain po ng Panginoon, hindi kabigatan. Pag nararamdaman natin sa puso natin na parang tamad na tayong umatin, tamad na tayo sa gawain ng Panginoon, wala na tayong plano, na parang natatabangan ka ng mag-expand ng gospel ng Lord, mag-expand ng gawain, mag-expand ng church, is very danger po yun. Dahil ang isang manggagawa ng Panginoon, siya po ay uhaw. Sabik talaga yan sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pag nakakita siya ng maraming tao, nakakita ng bakanting lote, magiging church yan. O, di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Magkaroon lang ako ng mga provision, finances. Hallelujah. Magtatayo ako ng church.
O, di ba? Passion yun. Pag-serve yun sa Lord. Nasa puso po natin yun, mga kapatid. Serving God should be done with sincere heart, recognizing His great deeds and power. Kaya nga si Samuel, ano po, hallelujah, ay manatiling tapat tayo sa Kanya. Ano po, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga mabubuting ginawa niya sa inyo. Sa atin po, grabe po si Lord eh. Amen? Kaya nga pag sinabing God is good all the time, and all the time God is good, mabuti po ang Panginoon. No po, sa lahat ng bagay, napakabuti po ng Diyos sa atin po. Alalahanin natin paano niya tayo binigyan ng pag-asa. Kung paano niya tinubos ang ating mga kasalanan. Kung paano siya napako sa krus ng Calvary. No po, inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Napakabuti po niya. Napakabuti po ng Panginoon natin. Ang pag-ibig niya, sabi nga po ng ating mabait na misyonary, ang pag-ibig ng Panginoon unconditional. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil ikaw ay mabait. Hindi ka alam niyo 'yon, hindi binibigay ni Lord yung buhay na ganitong pagbabago dahil sa sarili nating kabaitan, kundi dahil sa Panginoon. Amen? Unconditional love. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Panginoon. At anuman pong mayroon tayo sa puso ngayon ng paglilingkod sa Panginoon, yan ay bunga ng pagmamahal ng Panginoon natin. Amen? Hallelujah. Sabi sa Matthew chapter 20 verse 28, yan, dito tayo matatapos mga kapatid. Glory to Jesus. Matthew chapter 20 verse 28, ang sabi niya, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay at ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pero niyo po 'yon. Amen. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Hallelujah. Dapat ganito rin po tayo. Dapat yung passion natin sa pag-serve natin sa Lord, dapat ganito. Ialay natin ang ating buhay sa pag-serve natin kay Lord para sa ikaliligtas ng marami. Alam ko po, kapag ginawa natin yung serving God, marami pong maraming kasumakitan, sakripisyo. 'Di ba? Magbabayad ka ng halaga, gagastos ka talaga. 'Di ba? Bibigay mo yung time mo, yung oras mo, yung effort mo. 'Di ba? Tawag dito, yung talent mo, ibibigay mo lahat para lang madala mo siya sa Panginoon. Lahat ng titiisin mo, 'di ba? Kumbaga lahat ng paraan para lang madala mo siya sa Panginoon, gagawin mo talaga. 'Di ba? Hallelujah. Pero lagi nating tandaan, ito yung lagi kong iniisip at lagi kong pinangahawakan pagdating sa trabaho sa kaharian, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang. No po, hindi masasayang ang ating paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Kahit ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nahihirapan, minsan naranasan nyo ba yung lumuluha ka? Kasi gustong-gusto mo siyang madala sa Panginoon. Hallelujah. Di ba? Yun ay hindi sayang. Darating ang panahon sa araw ng Panginoon. Bibigyan kanya ng reward. Amen? Papawiin lahat ng mga luha natin. Sabi nga ng Panginoon kay Haring David, ang nagtatanim ng may pagluha, aani siya ng may kagalakan.
Kaya sa iyong pagsasakripisyo, paglilingkod, hallelujah, napapagod ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon, na sobrang tiisin mo na sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi po sayang. Amen. Lahat po ng sakit, lahat po ng pagluha, lahat ng mga sakripisyo na yan, babayaran po yan ng Panginoon. Pangako niya po yun. Amen. Pangako ng Panginoon yun. Na walang sayang. Ano po, hindi sayang ang lahat ng pagpapagal na ginagawa natin. Na paglilingkod na itinataas ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, yun lang mga kapatid. Sabi ko nga, ang ating topic, 3 things to please God. And then, ang ating text ay Romans chapter 12 verse 1. At ang tatlong S, no po, number 1 ay surrender. Number 1 po yan eh. Hindi ka makapag moving forward sa Panginoon pag hindi nakasurrender eh. Di ba? Pag tinamaan ka, tinamaan talaga, at ang tinamaan pa naman yung hindi mo na isusurrender, no po, lalo kang masasaktan. Pero pag nakasurrender na lahat, di ba? Lord, nakasurrender na lahat eh. Di ba? Hallelujah. And then number 2, separate. Dapat nagliliwanag na tayo. Dapat ibang-iba ka na. Amen? Iba ka na sa kanila. Yun eh. Ikaw ay nasa Panginoon na. Ikaw ay nasa paglilingkod na sa Panginoon. And then lastly mga kapatid, yun yung serve. Amen. Lahat tayo accountable. Hallelujah. Na mag-serve sa ating Panginoon. Amen. So yun po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Father God, thank you po sa munting message mo, Panginoon, na paalala mo sa amin. Dalangin ko po, Diyos, ang patuloy mong gabay. Dalangin ko ang patuloy na wisdom, Lord, sa aming paglilingkod. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, gabayan, at patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, sa gitna po ng trials, sa gitna po, Panginoon, ng mga problema. Patuloy na nariyang ka, Panginoon, na patuloy na aalalay po sa amin. Salamat, Lord God. Marapat ka lamang na purihin, sambahin, parangalan ng aming buhay. Dahil kilala po namin, Lord, ang aming sarili. Tunay nga, Panginoon, na kami ay walang magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya patuloy mo kaming samahan. Ikaw ang siyang maghari. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa platform. Hallelujah, ng daily devotion, Bible study. Salamat, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid na narito, Panginoon. Dalangin ko po ang protection and provision mo, Father God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, ibinabalik ko po, Diyos, ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po. God bless po. Amen. Praise God po. Sa buhay ni Pastor Rodel sa kanyang mensahe na inihayag sa atin. Thank you, Lord. Talaga pong yung 3 things to please God. Sa buhay ko po, talagang lahat po tayo na na natin to na experience natin, bago po tayo mapunta sa number 3, na sa kagaya ko, na ito naranasan ko po yung mag-surrender ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanya. At yung number 2 po, separate. Naranasan ko rin po ito na yung maramdaman ko na out of place na ako dun sa mga nakaraang buhay ko, Tapos yung mga dati kong kaibigan, yung mga nakakasama ko noon sa mga kalokohan, bigla po silang nawala, as in, hindi ko inilayo ang sarili ko bagkus, kusa po silang, parang, na-disconnect po ako sa kanila, And then yung number 3, serve, yun po. Yun na po ang pinaparana sa'kin ni Lord ngayon, hindi yung pakiramdam na hindi ka na hindi ka lang basta napipilitan sa ginagawa mo, yun na talaga yung desire ng puso mo, yung paglingkuran siya, yung
yung mga sinasabi niya sa mga salita niya, ano po. Yun po, yun lang po ang aking insight sa mensahe ni Pastor, ano po. Thank you po. At sa mga mag-i-insight po, unmute po kayo. Salamat po. Unmute lang po kayo, mga kapatid. Amen. Ayan, sisingit na ako habang may oras pa. Thank you, Lord. Yan, salamat, Pastor Rodel, no? Yan yung buhay natin ngayon ay salamat na pinapaalala sa atin ng Panginoon ang ating pagkaroon ng ngayon ng tunay na pananampalataya. Kaya sa akin doon yung mag-serve tayo sa Panginoon. Nandun na yata ako agad sa pangatlo. Sa akin na yung hinihingi ko sa Panginoon na pagkalooban niya ako ng kalakasan ng loob na mag-serve sa Kanya kung ano yung gusto niya. Sinabi pa rin ni Pastor kanina no, na nako-convict din talaga ako na dati talaga yun yung ano po talagang lagi kong inaano na ang mga kakilala ko, kaibigan ko kasi yun din ang nung nabasa ko yan na na meron tayong pananagutan sa isa't isa sa mga kilala natin, kaibigan natin. Alam mo yung pagka nakikita natin silang nalulugmok na sila sa mga dating gawi, pero hindi natin sila i-judge, kundi nalulungkot ang puso natin, ang espiritu natin nalulungkot na doon natin dapat maipakayag sa mga taong yun ang salita ng Panginoon pero hindi natin nagagawa. Kaya yun nga yung magpagamit tayo sa Panginoon sa anumang kaparaanan niya na abutin natin ang mga taong hindi pa nakakilala sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, kahit yung mga classmate natin, hindi kailangan na may hadlang sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos kasi binibigay niya tayo ng kalakasan na magsalita, na ipahayag ang salita niya ng, uh, ng walang pasubali. Yung walang pag-alinlangan. Kaya salamat sa Panginoon. Na reminders pa rin to sa atin na ang dami nating mga Kristiyano na naglilingkod sa simbahan, nandun tayo nag-church, busy tayo sa lahat ng mga gawain, pero wala tayong ginagawa para sa Kanya. Na hindi talaga natin na naihahayag ang Kanyang salita sa labas. Hanggang doon na lang tayo sa loob ng church. Kaya inaano ng Panginoon sa atin na yung pagpalo natin sa Kanya, yung pagsunod na kailangan hindi lang sa loob ng church tayo lumiwanag. Kasi sinabi nga na iba na tayo sa mga dati nating gawi. Kundi hindi natin tinitingnan yung mga tao na dating nakikita natin. Kundi yun ay nagiging salamin ng buhay natin. Kaya kailangan natin maabot sila, kailangan na makita yung iba na tayo, na katulad dati ng mga manginginom tayo, may mga ginagawa tayo hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Totally surrender na natin ang lahat-lahat na yun. Kasi napakahirap naman talaga sa totoo lang. Napakahirap lumapit sa Panginoon kung ang backpack mo ay may laman pa. May bit-bit ka pang mabigat. Paano ka lalapit at papasok? Mag-ano sa Panginoon na kung sinasabi mong surrender, kung meron ka pang itinitira, totally, buong-buo natin isusurrender ang ating sarili sa Kanya. Dahil alam niya at batid niya naman ang mga puso natin. Sa pag-surrender, sa pagsuko, sa pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Hindi siya pinansyal, kundi ang buhay na walang hanggan ipagkakaloob niya sa atin pagdating ng panahon na makakalilig natin siya. Salamat sa Diyos at glory to God. Ayan, kumusta ka doon? Diyan, Brother Kicks, kumusta yung lugar mo? Malapit ka sa US base. Kumusta ang buhay mo dyan? Sige po, maraming salamat, Sister, ano pangalan ko? Ano nga ba yun? Robilyn. Sorry. Sister Robilyn. Thank you, Lord. Amen po. Sino pa po may mga insight? Unmute na po. Amen. Sa glory to God. Ayun, salamat po Pastor Rodel at lahat naman po tayo is talagang para sa atin to. At lahat tayo relate much dito. 3 things to please God. Yung pag-surrender is madaling talagang sabihin na nagsusurrender ako sa Panginoon.
Pero di ba nga, laging tinitingnan ng Panginoon ang puso natin. Minsan sa paglilingkod talagang mahirap talaga isagawa nga, di ba? Kasi madaling sabihin, mahirap isagawa kung talagang hindi mo siya naiintindihan. Minsan kasi, alam mo yun na, oo, sumusunod ako sa Diyos, at surrender ako sa Diyos. Pero, kaya mo bang gawin pag nahihirapan ka na? Yun ang tanong, di ba? At talagang tunay na mahirap talagang sumunod, lalo't hindi ka komportable, di ba? At yung pag-surrender, ito yung kaya natin na isurrender sa Panginoon yung araw-araw natin ginagawa, yung pag nagtatrabaho tayo, kaya natin, Lord, para sa iyo to, naglilingkod ako, ginagawa ko ito para sa iyo, para ma-please ka. Yung araw-araw natin iniisip, araw-araw natin yung pakikitungo sa kapwa, isang paglilingkod din yun na the way na yung maging mabuti ka. Pero, kaya mo ba bang mag-surrender pagka halimbawa, komportable ka sa buhay mo at biglang alisin ng Lord yung finances mo? Yun talagang ididisiplina ka niya pagdating sa pera, di ba? Yun yung pinakamahirap kasi, alam mo yun, sinusurrender ko sa iyo, Lord, lahat. Pero, meron pang mas malalim na kahulugan ng pag-surrender. Yung hindi ka na komportable. Yung makakapaglingkod ka pa ba sa Panginoon, sa Kanya, pag hindi ka na okay, yung pag nahihirapan ka na, nahihirapan ka na kasi ka maghahagilap ng pangkain, nahihirapan ka na sa kukuha ng pambayad mo sa bills, nahihirapan ka na sa mga bagay na yung mga taong inaalipusta ka, yung dinadown ka, gusto mo pa ba bang maglingkod sa Panginoon? Di ba? Yun ang tanong, di ba? Kaya mo pa bang isurrender lahat para ma-please ang Panginoon? Minsan, kailangan talaga natin siya sa atin. Minsan, umaalis tayo sa mga sitwasyon na pag nahihirapan na tayo. Gusto natin parang ninanamnam natin yung mga bagay na dito ako magpo-focus kasi nahihirapan ako. Pagka okay na ako, Lord, saka kita babalikan. Diba? Yung ba yung tamang pag-surrender? Alam mo, mahirap talaga yung pagdidisiplina ng Panginoon. Pero tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo mag-surrender sa Kanya ng buong puso. Diba? Ng buong kaluluwa at pag-iisip. Madali talagang i-share. Pero alam mo yun, nararamdaman mo sa tao pag siya'y nagsasalita at talagang yung puso niya is talagang yung bawat salita is doon mo matututunan kung paano yung tunay na pag-surrender. Yung experience na, alam mo yun, nahihirapan ka, pero maglilingkod pa rin ako sa iyo, Lord. Tulungan mo ako. Diba? Yung halos araw-araw umiiyak ka, nahihirapan ka, hindi ka komportable, pero maglilingkod ako sa iyo, Lord. Diba? Yun yung puso na talagang tapat na nagso-surrender sa Panginoon. Kung kailan ka nahihirapan, handa kang sumunod pa rin. Di ba? At talagang mahirap. Pero, siyempre lahat tayo dumadaan doon. Pero, lagi natin tingnan yung mga puso natin kung paano ba tayo mag-surrender. Yung pag-separate naman po, ito yung pagbuhod, katulad ng sinasabi ni Sis Robeline kanina. Binubukod tayo sa mga tao, sa mundo. Doon sa mga kaibigan natin na dati natin kasama, na happy-happy, inom-inom, yung gano'n, di ba? Sineseparate tayo ng Lord kasi binabago niya yung isip natin. Binabago niya yung pag-uugali natin. Binabago niya yung mga, alam mo yun, kasi gusto mong surrender sa Lord, di ba? Ngayon, yung mga gawain sa Panginoon, paano ma-please ang Panginoon, inaayos ka niya doon, kaya ka niya sineseparate. Hindi ka natutuwa kasi minsan nagtataka ka talaga, bakit Lord, yung mga kaibigan ko is ayaw na sa akin? Bakit nilalayo mo ako sa mga to? Yung alam mo yun, nandun pa rin minsan kahit ka-church mo or kasama mo sa mga life group, nilalayo ka pa rin Kasi may purpose ang Panginoon bakit kanya binubukod. Kasi sabi nga, diba, iba yung pag-iisip natin sa pag-iisip ng Panginoon. Pero alam mo yun, mas nauunawaan natin pag natapos tayo na ito palang kalooban ng Lord, kaya niya ako binukod. Kasi inaayos niya pala ako.
pinapakita niya sa akin kung gaano niya kamahal. Ganito pala, binabago niya yung puso ko, the way ako magdesisyon, the way ako mag-isip. Lahat ng mga ginagawa natin is binubukod tayo. Dati kasi hindi ko naiintindihan yun. Eh. Nahihirapan ako, nasasaktan ako. Kasi nagiging attached tayo dun sa mga tao lagi natin kasama. Pag lagi mo silang kasama, kahit na alam mo yun, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon, di ba? Di ba? Sa mundo at sa Panginoon. Paano ka makakapag-concentrate kung pareho yun na pareho mong pinapakisamahan yun, di ba? Di ka makakapag-concentrate sa isa, di ba? Kaya binubukod ka. Kasi gustong malaman ng Panginoon na ito anak ang gusto ko sa'yo. Ito anak ang inaayos ko sa'yo. Ito ang plano ko sa'yo. Diba? Huwag kang masyadong pasaway. Ayun. At dalagang bandang huli is maintindihan natin bakit tayo binubukod. Kasi para mahubog tayo, ina-align tayo doon sa nais niya ipagawa sa atin balang araw. At yung pag-serve, madaling sabihin na naglilingkod ako sa Lord, pero taos ba sa puso mo? May trabaho ka, pero naka-assign ka. Pero anong pipiliin mo? Naka-duty ka, tapos naka-assign ka sa isang gawain. Paano mo siya diba? Paano mo siya i-handle? Minsan pinipili talaga, ay mamaya ka na, Lord, kasi may trabaho pa ako. Yung ganon. Yung puso na naglilingkod na tunay. Na kahit, alam mo yun, na kahit na pinagsabay, yung may mga trabaho, tapos may gawain, paano mo ma-handle yun? Sino ba ang kailangan mong unahin? Yun yung tunay na pagsiserve, di ba? Yung tunay na pagsiserve is talagang gusto mo siya, kaya gusto mo siyang sumunod, gusto mong sumunod sa Panginoon, gusto mong ma-please ang Panginoon. So, gagawa ka lalapit ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko na may ayos yung schedule ko. Gusto kong mapagampanan ang duty ko para sa iyo, para mapaglingkuran ka. 'Di ba? Kasi minsan aligaga tayo sa mga trabaho natin. Alam mo sa totoo lang mahirap talaga. Pero kung ang puso mo is tapat nga at gustong makapaglingkod sa Panginoon, makakapag-serve ka. Dati ganun ako. Aatin ako, magsisimba ako, ganyan, atin ako, lalo sa online. Pero ayokong maging leader. Ayokong i-assign ako, gano'n ko ng isang sa SFP. Gusto mo ba maging leader? Sa susunod na lang po. Kasi ayoko ng obligasyon, sa totoo lang. Ayoko ng obligasyon na talagang Pero, doon ko na-realize at talagang binago ang isip, puso ko ng Panginoon. Una, nag-surrender ako, Lord, sa'yo lahat. Yung pinaunawa niya sa akin, paano ba yung tamang pag-surrender? Ito anak. Kasi separate niya ako. At yung puso na gusto talagang ma-please ang Panginoon, hindi mo iisipin na, eto si Sis Beb, pinutusan niya ako. Hindi mo titingnan na ang tao, iniutusan ka para dahil sa utos, susunod ka dahil sa utos niya. 'Di ba? Siya ang pinadala ng Panginoon para sundin mo at gampanan yung inuutos ng Panginoon sa iyo. Susunod ka ba? At hindi mo titingnan yung taong nag-uutos sa iyo dahil tao siya, gusto mong sumunod? Susunod ka ba dahil sa kanya? O susunod ka dahil gusto mo makapaglingkod sa Lord? Kasi minsan tayo talaga tinitingnan natin, utos ni ganito. Kakahiya si ganito, pag hindi ako naka-attend, kailangan gampanan ko to kasi nahihiya ako sa taong to. Yung laging gano'n, tinitingnan natin yung tao, pero hindi eh. Kung ang puso mo is tapat at gusto mong maglingkod, iniisip mo na, naglilingkod ako. Nagsasalita ako ngayon para sa Panginoon. Hindi para sa dahil sa sinabi ng isang kapatid. 'Di ba? Lahat ng bagay na ginagawa natin is gusto natin ma-please ang Panginoon. Laging tingnan natin para sa Kanya, hindi para doon sa tao na nagsasabi sa atin ganito, ganyan. Kaya, yun lang po. Glory to God. Amen po.
Sino pa po ang may insight po? Unmute na lang po. Amen po, amen. Rinig po. Rinig po ako. Amen po.